Makikialam ka ba kung ang kapatid mong tahimik lang sa sulok ay may manikang kausap, niyayakap at minamahal na higit pa sa tao? O magbubulag-bulagan na lang kahit unti-unti nang nararamdaman na may mali? Kaso ako, pinili kong manahimik at ngayon hindi ko alam kung buhay pa ba ako o kasama na ako sa kwento ng manikang yun. Babala, huwag panoorin o pakinggan mag-isa lalo na sa gabi. Hi, ako nga pala si Carla, 24 years old at taga Nueva Ecija. Gusto ko lang ibahagi ang isang sikreto ng pamilya namin na matagal naming itinago, isang bagay na hanggang ngayon ay bumabagabag sa konsensya ko. Kapatid ko si Marco, panganay sa aming tatlo. Tahimik siyang tao, mahilig magkulong sa kwarto at mas madalas pang kausap ang sarili niya kaysa kaming pamilya niya. Pero kahit ganun siya, never ko siyang pinagdudahan bilang kapatid. Mabait naman siya, mapagbigay. Pero may isa lang siyang kakaibang ugali, may manika siyang laging kasama. Oo, manika. Yung antik na manika na may lace dress, kulot ang buhok at mata na parang laging nakatitig. Nakuha raw niya yon sa isang lumang ukay-ukay sa Baguio. Simula nang dinala niya yon sa bahay, parang nag-iba na siya. Hindi ko makakalimutan nung unang beses ko siyang narinig na may kausap sa kwarto. Maganda ka ngayon, Clarice. Para kang buhay. Narinig ko yon isang gabi habang naglalakad ako papuntang banyo. Akala ko tumatawag lang siya. Pero nang sumilip ako sa siwang ng pinto, kinakausap niyang manika. Nakaupo siya sa harap nito, parang nakikipag-date. Sa una, natawa pa ako. Akala ko, trip-trip lang niya. Pero habang tumatagal, lumalala. Naglalagay siya ng pagkain sa harap ng manika. Ginugupitan niya ang buhok nito. Binibilhan ng bagong damit at minsan naririnig ko siyang umiiyak habang niyayakap yon. Ang sabi niya sa mama namin, si Clarice lang tunay na nagmamahal sa akin. Pina-check up namin si Marco, dinala pa sa psychologist. Pero walang nakita, attachment disorder lang, sabi ng doktor. Pero para sa akin, hindi lang yun basta. Hanggang isang gabi, nagsimula ng totoong kababalaghan. Mag-aalas 2 ng madaling araw, nagising ako sa iyak ni mama. Tumakbo ako sa kwarto ni Marco at laking gulat ko nang makita ko siyang nakatayo sa gitna ng kwarto, duguan ng mga kamay. Nasa kama ang manika at katabi nito ang isang pusa namin na wala ng ulo. Sinaktan niya si Clarice. Bulong niya sa akin, nanginginig ang tinig. Sumigaw ako at tumakbo si Papa. Kinuha si Marco at pinakulong muna sa banyo habang nag-aabang kami ng tutulong na barangay officials. Pero doon lang nagsimula ang mas matindi pa. Sa mga sumunod na araw, kahit wala na si Marco sa kwarto kasi ikinulong muna namin siya sa katabi ng bahay na kwarto, gumagalaw ang manika. Nawawala ito sa estante, tapos bigla na lang nasa sala. May naririnig kaming tawa ng bata. Minsan, may mga gasgas na parang kuko sa dingding. At ang pinaka nakakakilabot, isang madaling araw nakita ko ang manika, nakaupo sa gilid ng kama ko. May hawak itong papel, nakalagay, "Bakit mo siya kinuha sa akin, Carla? Mahal ko si Clarice, mahal ko siya." Nilapitan ko ang manika, nanginginig akong kinuha ang papel at sa ilalim ng damit nito may nakita akong buhok. Buhok ng tao, may kasamang balat, para bang sinisikap na maging tao ang manikang yun. Tinapon namin ang manika, sinunog, binasbasan, pero kahit anong gawin namin, bumabalik ito, parang may hinahanap, parang may gustong balikan. Ilang linggo ang lumipas, tumahimik na, hanggang sa isang gabi, wala si Papa at Mama, ako lang mag-isa sa bahay. Nagising ako dahil sa malamig na hangin. Pagmulat ng mata ko, may naramdaman akong nakatitig sa akin, at doon ko siya nakita. Si Marco, nakatayo sa paanan ng kama ko, maputla at nakangiti. Sa kaliwang kamay niya, hawak niya si Clarice. "Pwede ka na naming isama." Hanggang ngayon, hindi ko alam kung panaginip lang yon, pero may isang bagay akong alam. Pagkatapos nun, tuluyan nang nawala si Marco. Wala na rin ang manika. Pero minsan, pag tahimik ang gabi, naririnig ko pa rin ang kaluskos sa ilalim ng kama o di kaya ang mahinang tawa ng isang babae. At kapag humaharap ako sa salamin, may mga sandaling parang may dalawang mata na hindi akin ang nakatingin pabalik sa akin. Hindi lahat ng laruan ay laruan lang. May ilang bagay na sinadya para hindi na muling hawakan. At minsan, ang pagmamahal kapag sobrang lalim, nagiging kasalanan na.